Hallelujah. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority over unclean spirits to drive them out and to cure every disease and every illness. The names of the 12 apostles are these. First, Simon called Peter, and his brother Andrew, James the son of Zebedee, and his brother John, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew the tax collector, James the son of Alphaeus, and Thaddeus, Simon the Canaanian, and Judas Iscariot, who betrayed Jesus. Jesus sent out these 12 after instructing them thus: do not go into pagan territory or enter a Samaritan town. Go rather to the lost sheep of the house of Israel. As you go, make this proclamation: the kingdom of heaven is at hand. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Manglingkod ta. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maayong gabi na tong tanan. Kanitong Ebanghelyo ron, similar po ni sa Gospel ni Saint Mark, chapter 1, verses 14 to 21. Pero ang gigamit sa guide sa simbahan, Matthew chapter 10, verses 1 to 7. So muna yung mga the Great Commissioning, the mga panahon nga gipili ni Kristo ang mga apostoles o niya iyang pada para magwali, but as of this moment, diha ra sa Israel. So iyang giwarningan sila, ayaw sa muglakaw dito sa mga pagan territories, sama ng Cebu, wala nag-specify. Dire lang sa mo sa Israel. Ngano man, wala pa sila enough nga pamliti. Dito pa, dunay pa i-purpose si Lord nga ma-form og una ang Israel. Sugdan tanig usa ka istorya nga nindot kay nga istorya. Diha bitay tiguang nga 95 ng edad. Unya, hapit na gid siya mamatay, kasabot siya nga kamatyonon na siya. Iyang gitugon ang iyahang mga anak, mga apo, na siya'y kanabang last will ba nga gusto may tabo. So gitugon niya. Ano ba na kasabot siya gitugon? Ingnan ba nga kinahanglan inyo ning buhaton ha? Doon na ipabuhat ba? So iyang request, doon na siya request rather kung sa in English nga pagasulti. So iyang request nga kinahanglan inigkamatay niya the best good ang kuhaon nga si tawag na tig make up albularyo ba na? Balsamador, imbalmer ba? The best good kanang kinamahalan kay dato ni sila. Basta the best nga dapat ang iyang dagway inighigda niya sa lungon. Mubata siya tanawon. Pila istorya, namatay siya, ito lang shortcut. No problema, yung taon ng mga anak, kasi may tungkuhaon ng Balmer nga makahimo niyang request. Niya, last na biyan niyang request. Kailang na dyan nila tumanon. Agi respeto ba? Ila biya itong pinalangga nga amahan. Pila istorya, nakakita kayo sila may laking Balmer nga gidungog. Sikat, viral, ngilngig nga Balmer. Pagkuha nila sa Balmer, kuyong kingan, Pilipino ragngan, Teodoro Agoncillo. Kaya wag nga ando, tanganan ni mo ramnig historian. Teodoro Agoncillo. Historian, di ba? Ang Balmer na kuyawan in taon siya. Tanaw niya, naong kunot naman tanan, 5.95. Sao man ipagpabata? Nagproblema siya. Butangan, bagi ako nigmaksipil, mada. Sao ang ginipagpabata? Bubuag asido? Di isad mo, samot pagkasunog. Pila istorya bright gitong mong Balmer na sulbad gini ang problema. Napahimo gini ang bata ang mong tiguwa nga namatay. Lipay kayo ang mga anak. Kay pagtan-aw nila sa lungon, nagtutoy og bibiron.
Nahimong bata gipatutoy ra di. Gibutang nga bibiron. Ito atol lang mo lang na kung kuha niya bantayan niya naugabol siya ba. Okay. In English din ang naugabol. Atol lang gihimog sambingay ng mong istorya ba. Kay agig introduction sa ato ang topic nga isgutan ron, usa lang ka point atong fokusan, tanawon in different angles. Lalayng angle, murag nagpa-picture ka one position pero different angles. Kahit anong anggulo, ang gulo-gulo ng mukha. So kining about sa kingdom of God. Kung basahon nimong mga ebanghelyo, ang sinugdanan, ang tunga-tunga, o ang katapusan sa giwali sa atong Ginoong Jesucristo, puros gini may tungod sa kingdom of God. Behold, the kingdom of God is at hand. Last part sa atong gospel reading doon, that's Matthew 10 verse 7. The kingdom of God is at hand. Muni iyang ipawali ngadto sa mga Israelita. Ang gingharian sa Dios ana. Kingdom of God is at hand. Kung ikaw ba, imagine ni mo self nga Israelita ka nakadto ditong panahon na. Yan ay magwali-wali diha moingon-ingon, the kingdom of God is at hand. Say tan-aw mo nang tuwana. Nay gamay si Chagit, the kingdom of God is at hand. So ning kingdom of God. So tan-aw ning unsa ning kingdom of God in three main points. First, atong ipagig question, what is the kingdom of God? Unsa ning kingdom of God nga gihisgutan sa gospel? Then second point is atong tan-awon what it means to belong to the kingdom, like belonging to the kingdom of God. Then thirdly is spreading the kingdom. Sumas gisugo sa atong Ginoo. Unsaon ni ang pag-spread sa kingdom of God? So arita sa una, what is this kingdom? Unsa man ning kingdom of God? Tagaan ta mog choices. You may answer, you may not. Kay probably it will be wrong. Mas probably. Kaya lisod kini nga pangutana. Tagaan mog choices unsa ning kingdom of God. First choice, the kingdom of God is heaven. That's A. B, the kingdom of God is this world, this universe. C, none of the above. Unsa may answer niyo? So way all of the above diha? None of the above, my God. Ang saktong tubag, none of the above ang kingdom. Kaya naman na to, there was never a moment that God was not in a kingdom. He was always king, whether there was creation or not. God is always sovereign in himself. And if God was always a king, remember, in the dogma of creation, everything has a beginning except God alone. Everything, heaven, earth, both the visible and the invisible worlds had beginnings. Only God has no beginning. Now, kung ang tanan na ay beginning, then the kingdom of God cannot be heaven. Considering that God was always king, it cannot be earth. Also, okay, naam sa beginning ang earth. How did we know nga na beginning? Of course, according to Revelation. But as St. Thomas says, by pure reason alone, like it's almost impossible to determine nga na beginning ang universe, but we know it with certainty because sa Revelation sa Ginoo. Ang tanan, doon na isinugdanan. So, unsam dyan ng kingdom of God. Sa wapay langit, wapay kalibutan, asa man ang iyang gingharian. Diin man siya naghari. Actually, nakatunan na ako, kikan sa usa ka sikat siya nga mystic. I don't know kung sikat para ninyo, but as para nako, sikat ni siya. Ngilngig kay nga mystic, way grado, pero nagsuwat og daghan kayong libro. Wa gini siya kasuway og kanang college gani, wa gini ka graduate tingali siya elementary. Si servant of God Luisa Picarita, kanang gitawag sa niya daughter of the divine will. Kanang gasuwat anang about divine will. Dito sa nako nagatunan, kukuyawa ni niya. Unya gi-approve man na sa simbahan ng mga libro. I-approve nga wala siya theological error. Why sayop in doctrine. Ningon siya dito, the kingdom of God is His divine will. Unsa ning gingharian sa Dios? Ang iyang kaugalingong kabubuton. He was always king, He was always sovereign, and His kingdom is His will. Why sinugdanan ang iyang will? Muna yung gingharian.
that it's always happening. Ang iyang will, kanunay nang nahitabo, kanunay na nigmanifest, glorifying Him from all eternity. Kung unsa ang iyang will. So that's the kingdom of God. That's where He rules from eternity to eternity. Ang iyahang divine will. Mo bitaw mag-ampo tag Our Father, basahon nato ng Matthew chapter 6. Hinumdum mo sa mga apostles nga na sila'y pagkasuyaon, nasuya sila, but it was a holy envy. Nasuya sila sa mga tinunan ni San Juan kay nganong gituluan niya pag-ampo ang iyang mga tinunan niya. Kami Lord tuloy sa mig prayer. Ingon si Jesus, ingon na niya nyo pag-ampo. Kining Our Father nga itong gipray kanunay. Usas mga bahin diha. Thy kingdom come. Muabot ang imong gingharian. Unsay sunod? Thy will be done on earth as it is in heaven. Because this will is the kingdom of God. When you say, thy kingdom come, that means His will is done. Kung dili gani na matuman, mulid sa itong second point, belonging to the kingdom. How can you say that you belong to the kingdom of God? Duha ra man ka kingdoms ang pilianan. Kingdom of God or kingdom of the devil. Wala na middle ground. If you don't belong to the kingdom of God, automatically you belong to the devil. But how can you say that you belong to the kingdom of God? Obviously, the answer is when you do the will of God. Kung nagbuhat ka sa iyang kabubuton, kung wa gani ka magtuman sa kabubuton sa Ginoo, congratulations, padung ka sa impyerno. You are not doing the will of God, then you are not in His kingdom. The only way to get to heaven is to belong to this kingdom while still on earth. That's the only way. If you don't belong to the kingdom of God here in this world, you cannot be hopeful that in the next life, you will also be in His kingdom in heaven. It could not be. So that's the only way. Nga makaingon ka, malangit sigo. Kay kung diri pa, buhi pa ta, nagtuman ta sa kabubuton sa Ginoo. Pangutana, unsa may kabubuton sa Ginoo? What is the will of God? Libog ta. There are many things that we can do that God wants us to do. We can do, that God wants us to do. Daghan, but in general, kung basahon naman ang Ephesians chapter 2 verse 10, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10, sa gingon diha, this is the will of God that you would do what is good. Simple. Sa iyon ra kay tanan de, duha ra pilianan, do good, avoid evil. Then you are doing the kingdom of God. You are in the kingdom of God. Giwa ta gilisod-lisod sa Ginoo nga to belong to my kingdom kinahanglan magtukod kag 50 ka buok mall. Wa may ngong Ginoo ana. To belong to my kingdom kinahanglan maka-convert kag 1 million ka mga tao. Simple ra kayong gusto sa Ginoo. Do good, avoid evil. Wa siya maingon nga to be in my kingdom kinahanglan magmilagro ka. Magbuhi kag mga patay, magpatay kag mga buhi. Wa man siya magsugo ana. Probable gisugo ta niya na in some sense, but the only way, I mean the most important thing is that you do good and avoid evil. Simple mo man voice of conscience. Ana ra ang pag-ingon nato nga we belong to the kingdom of God. Mao bitaw nga sa doktrina simbahan, although we have this doctrine extra ecclesiam nulla salus, that's in paragraph 847 sa CCC and the following, that means outside the church there's no salvation, but the church explains nga kadtong mga naa sa laing sikta visibly itong makita nga Muslim siya na tao, Hindu siya na tao, but then they are following their conscience. Nagbuhat sila sa maayo, naglikay sila sa dautan. Wa lang jud sila kakita nga ang Catholic Church mo itinuod nga gitukod sa Ginoo. Wa lang sila kita ba? Ingon nga simbahan maluwas na sila. Nga naman, because they are called the people of goodwill. Muna magkanta tas misa sa tuang Gloria. And on earth, peace to people of goodwill. Pasabutan ng people of goodwill, kadto ng mga not in full communion with the Catholic Church, but doing what their conscience tells them. Nagsunod silang konsensya, nagbuhat sa maayo, naglikay sa dautan, they belong to the kingdom of God. Naagi pon sila
gingharian sa Dios. Next point, makaingon ka, unsa man ito pagtuman nagingon sa Ginoo nga ipakaylap ang iyang gingharian? Behold, the kingdom of God is at hand. Pag-spread sa iyang kingdom, mahimo ba ni sa tanang tao? Ang tanan ba gisugo ani? Ang tubag, yes. Kitang tanan, dunay task to spread the kingdom of God. And how to do it? In every way that we can. According to our ability. Kung itagaan ka sa Ginoo ability nga ngilngig kay ka sa mathematics, then you can spread His kingdom by using that skill. Itagaan ka sa Ginoo ability nga may ka masturya, you can spread His kingdom by speaking. But it's in whatever way that we can. Nga mo'y ihatag sa Ginoo nga ability na to, dihata mo response. Mao bitang gitawag na siya, we do our responsibility. When we do our responsibility, we're doing the will of God. Responsibility, duwam na ka words, di ba? Response according to your own ability. So diha ka, ni-respond ka, then you are spreading the kingdom of God. But first and foremost, magsugod ni sa to ang self. Nga nagtumantas, kabubuton sa Ginoo in every little way. Hinomdom lang kung father founder na mo sa una, sige mo sa gingon, it's easy to find great books that inspire people. It's easy to find great preachers that motivates people. But it's so difficult to look for an example. Lisod kay pangitao na kanang nag-example lang ba siyang life ba? Ngayon na siya, faithful siya sa Ginoo. Muna ilisod kay pangitaon, o pampadre. In his daily life, he's faithful to the will of God. Nga nagbuhat siya, unsa gyud maayo niya, naglikay siya sa unsa gyud dautan. In fact, according to the spiritual masters, one of the heaviest cross that we carry every day is the will of God. Therefore, living in the kingdom of God while here on earth is not an easy life. Di siya easy? Dili man sayon ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Sayon at some point, but not inconsistency bitaw kanang kanunay na nimong gibuhat, mo na ilisod. Magpibinuotan ka sa makadiyot lang. Kaingon ta mabuutan din kag kadiyot mga usa ka adlaw, usa ka semana. Pero kanang consistent juga, examino nimo imong self. Nabay partidahan na lang nato 1 year na lang. Wa jud ka nakasaog tinuyo nga sa examino nimo. Kaya galisuda diyan ning pag live out sa kingdom of God. So lisod siya. Nganong lisod? Nganong bugat siya? Nganong heavy siya nga cross? Tungod kay ang inclination sa tao, dire na sa pagsupak sa will of God. Mas inclined ta, nagbahirig ta sa muna gitawag na to sa theological nga konsepto nga concupiscence. Doon na tayo kahuyangan. Masayo na to ang magpakasa kaysa magbuhat sa maayo sa kanunay. Inclined ta sa dili ta nang sayon himuon na may sa nga lisod sama nang pagpatay lisod na himuon na may makakita ni dakpan magka. Pero nay sa nga sayon kay himuon mortal sin nga sayon himuon sin of the flesh. Sayon kay himuon nga mortal sin. Ano man? Wa may mo priso nimo on the spot. May nga adultery. O masakpan ra. Nilisod kay sakpon. So, muna mga mortal sin nga sayon ra himuon, dali ba siya hagbongan sa tao ba? Ana pa ilay nay murder nga sayon mahagbong ang tao. Wa lang kabantay nga daghanan ani kanang manglibak ka. Unya ang imong gilibak na wag tangan siya naong sa society. Naguba ang iyang dignidad ba? Wa na siya dagway ka atubang. Kay pertim gini mong panaot nga imong gi-post Facebook. Mortal sin na. Gipatay imong dignity sa ka tao. Daghan kaya kung bantayan na naroon maging unana. Under the disguise of awareness. For awareness ko, no? Sa akong tanaw, kitang tanan aware man nga dautan ni buhata. Kasi may tao kasabot nga dautan ng mang-rape. Kita tanan kasabot, ana. Kinanglan pa ni mo na iingno uban, oy, kinanglan aware ka nga dautan ng mang-rape. Nya gi-post nimong naong sa nang rape. Si mong tanaw, wa ka nakasa? Muni dagway sa rapist. Nag-incur pa kag hatred sa tanang tao nga makakita ana niya. Parte daghana na kasa.
ipost-post nimo sa Facebook. Nga naglagot ta tanan mo muna ni kit anan ako tamparuso di ko na balibilihon di ko na. Naglagot na tanan tao daghan na kay nagubang adlaw ba. Gana kay nagubang adlaw. So dako na siya nga sa nya daghan na to mahagbong na dali ra kahagbongan nga sa kay mura ram gud siya sayon. Ako nang murabag mura tagoy gibuhat nga dakong sa ba pero na Pero na gibuhat nga dakong sa. So dihan dapita makaingon ta lisuda di ay ang pag-maintain nga nagbuhat ta kanunay sa will of God, nabilong ta kanunay siyang kingdom, nag-spread ta kanunay siyang kingdom. Lisod kay tanan. Yung mga nakakining spreading the kingdom of God is the same as saying we are glorifying God. Mga naka for the greater glory of God. So may pag-ingon nga ni greater ang glory sa Ginoo nga nabadita ikadugang sa glory sa Ginoo. Natay ikadugang? Wa tay ikadugang. So what's the meaning when we say for the greater glory of God? But pasabot nanaghan ang mga kasing-kasing nga ni desisyon nga mutuman na sa kabubuton sa Ginoo. Daghang nagbag-o. Muna makaingon ka, God is glorified. Meaning, His kingdom is now having an increase, not in itself, but in the hearts of men. Nanaghan ang nagtuman. So ang nadugang, dili ang Ginoo may nadugangan, kundi kitang mga tao nadugangan sa iyahang kabubuton. Katong mga kaniadto nagtuman siyang will, karon nagtuman na, then the kingdom of God is increased. It is at hand. God is glorified. Ano makaingon ka, nag-glorify ni mong Ginoo. Nga nag-glorify kaya tas Ginoo. Nanaghan bang mga tao nga nagtuman siyang kabubuton tungod nato? O nanaghan ang nakasa tungod nato? So asa kita ng duha. Nanaghan ang nakasa, instrumento tas dautan. Nanaghan ang nagbag-o, instrumento tas Ginoo. Mo bitaw sa unang bahin diri sa ebanghelyo nay ganang gibutang diri sa ato ang reading sa gi-quote ning Mark 1:15. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So ang beginning dayan nga makaingon ka nisugod og sangyaw or nisugod og katag ang kingdom of God kung dunay nagrepent ug dunay ni believe. Dunay naghinulsol, dunay nituo, and of course, nibuhat sad. Kay kining believing dili man ni siya ingon nga abstract lang nga naala sunahuna. Mo bitong gitawag siya believe. Sum nang believe. Duham na ka word be dayon live. You heard it, you accepted it as true, then you live it. Believe. If you don't live it, nara na sa imong mind, kung ano na siya, imaginary ra ng imong pagtuos Ginoo. You have never believed kung wa nimo siya mapuyi. Mo na siya makaingon ka, sao man nga mapadayon tani kay iba ni siya sayon ang pagtuman sa will of God. So unsa to ka punto tong kita now, what is the kingdom of God? Belonging to the kingdom, of course, means you are doing the will of God. And how to spread the kingdom of God when you encourage other people nga mahimo sa silang magtuman sa will of God, mabag-o sad ang ubang mga tao. Nya di lang kay nato expect nga daghan diretso automatic. Daghan diretso ang magsunod nato. Kaya di man ni siya sayon ang pag-convince og tao. Sa tinuod lang, pustaan na ipata, di imgyugay ko tantong sugarol. Testingi, pangimbitar o amigo nimo nga mangaon mo sa Ayala. Pila ka buok mo kuyog nimo. Pertindaghan na. Pangimbitar manuroy mo Boracay. Pastilan. Basta kay libre lang. Kutob sa imong invite mo, kuyog na tingali, ipang-absinan pa ng ilang mga trabaho diha para lang makasuroy nag Boracay. File pa nag-leave ko sa kasimana. Sa termino na sa ubang trabaho na pa na yung mga ay sana dagay ko ka sito makaundang sila kalit ba mga para lang mukuyog si muhang laag-laag dito kay librihan man nimo daghang kay mukuyog pero pangimbitar og simba bisan pagsuo sa inyong balay lisod kay kuyogon mga tao diha usan lang kay itong gawas sa inyong balay lisod kay tanan gawas lang tingali kung dugay na mong ingon ana na muna na i-brought up ninyo. For some families, it may be easy. But for most families, 99.9% skin germ protection.
kadaghanan lisod gyud kayo nga imbitaro nimo kingdom of God ang mga tao, pasimbahon, pakumpisalon, lisod kini himuon eh. Lisod kini sa himuon. Unya ato na lang ni silang partidahan. Ato na lang hinahinayon ba? Naabot ako testimony ani ba? Akong igsuon, kadaghan ni siya nahagbong sa unang take sa exam. Wam sa niya gikauwaw gyud nga naingon ani siya maglisod siya succeed ba sa iyang course pasaran para maka-work siya. Naman na exam sila before mo work sa mga seaman ba. Dito siya ka pasar. Nya sa kunahon na ba na worry ko para niya. Dili tungod kina ko personal interest nga kung oy mo succeed ni siya, mapil ko mapiksan ko. Mahala ka niya. Tagaan ko ni magdi. Basta ako ala nga mo succeed sa siya ba. So kung buhaton ni Tuhan na nga sige mo na siyang iampo, wa siya changes nga, why change niya siyang self? Di nakadot imong prayer. Di nakadot kay wa man siya nagbago. So saon tani? Ako siyang gitagagro sa riyuhan. Di siyang dawat. Imagine, pila ka years na, kapila na ako nagibuhat, tagaan ako sa Rosaryuhan, di niya dawaton. Di siya mag-ampo yun. Ambot lang kung maampo ba siya, pero kaning Rosary, simbawa, na siyang vokabularyo ng ngunana. Simba Rosary. So, tagaan ako Rosaryuhan, di siya dawat. Akong ingnan siya ba, ngayon ko, dawata lang ni, bisag dili ka mag-Rosaryo. Dawata lang ba? Sa akong kunahon na, kung dawaton lang ni niya, sign na siya nga, gi-welcome niya ang kingdom of God ba? Balag di ka mag-rosaryo, dawata lang ni. Gidawat man niya. Kuyaw kinahitabo. Pag exam niya, diretso, pasar siya. Gidawat rin niya ang rosaryohan. Kuyaw, wag powers, Ginoo. Ewa mo nalipay na, pagpaka na itong Ginoo. Naay nahitabo ba nga, ni-welcome siya sa kingdom of God, na-change. Bisag gamay lang ka nga point. So matong testingan ta na sa itong mga kailang nga gahi kay ba. So gamay lang kay nga entrada nga makakita kag chance, opportunity nga makasud ang act of faith diya siya ha. At least man lang. So makaingon ka, you are spreading the kingdom of God. Itistingan nimo ba? Of course, din na to i-undermine apostolate of prayer, power magyud kay na. Kaya namgi mga tao nga di na nato maistoryahan, mayon ka ganahan ka mo spread the kingdom, ganahan ka nga imong madani ni sila. Lisod mo kayo na istoryahan. Ang pinakalisod kumbensihon, kadto mga nakailan mo, ano man, mabalikan man ka. Invite ka na kung pumbuangon sa ganda ko. Naon ka. Ako pa'y kuno, ni mas mga ginabuhay kitang kuyoga sa una. Mabalikan ka, so lisod kayo ni sila istoryahan. Mura bitaw ang imong words, bisag unsa pa na ka-truthful, why power towards these people nga naman? Because they have not seen that force in you. Ma-reminded man sila sa imong past. So sa buhaton na to, in spreading the kingdom of God, we always include these people sa atong prayer. And in that way, you have spread the kingdom of God. By means of prayer. So how to spread the kingdom of God? Of course, in whatever way we can, but in general, in preaching, in telling people to go to confession, to lead them to the sacraments, sacrament of repentance ba? Ning sacrament of penance and reconciliation, confession, and of course, the Holy Mass. Ato silang i-lead sa sacraments. Unya makatabang ato sa silang dalho grupo. Kay sahay makaingon ka bisag wa na ka, mopadayon silahang service. Kaya dili ikaw ang gianha ba? Ang Ginoo nagyud og sila. Magpaduol na sila sa Ginoo, kamao na sila mosimba. In that way, napalambo nimo ang kingdom of God, naglorify nimo ang Ginoo. Nakatuman ka sa tuang ebanghelyo karon. Nga lisod ba na ito manon, pero nakatuman ka at least in little way nga kaya nimong himuon. Nabi tayo sa ka santos nga di man siya ingon ta ngilngig kay nga santos. In fact, sa iyang time, usa siya sa mga kana bitawng problema kay siyang superior kay wa gyud murag way mo fit para niya ba? Wa mo fit nga usa may pabuhat na ko aning tawhana usa may ako ang ipahimo ani niya nga mission nga dili bright, dili sad ingon ta skillful. Wa asa niya assign? Nauna sa ilang superior. Sa wa pa siya gi-ordain, daghan tag ni object ba? Ay nag-ordain ay kabugo na. Pero ang bishop, nangutana ang bishop sa iyahang formator,
Usa ra gyud ka pangutana ang gibasihan sa bishop para ordinahan ni tawana. Siguro nakakita na mo clue. Kinsa ni tawana? Utahan ang bishop siyang formator, kamao ba ni rosaryo? Pag ingon siyang formator, rosaryo ra day bishop, class A na nga rosaryan dire seminaryo. Una ngilngig kay rosaryo dire. Yung bishop mo, ay, sus, gi-ordin bishop. Nga, di man siya bright. Giasahin siya sa lugar nga liblib, kung sa Tagalog pa. Suok pa. Unya, wa kaayoy musimba. Kining lugar sa tinuod lang, kung dito mo ani, kay dito mo ko gahapon. Gahapon. Kung makadto man ning lugar, sa iyang panahon, ikay pare dito, maglisod kag palit bisag sabon. Kay mga tao nga musimba dito, katurog yung tiguang usa ka buok niya, usar pud ka buok ngipon. Ang sakristan tiguang na kaayo kay sakristan pa siya naguna mga pare, wa gyud mga batan-o nag-serve simbahan. Wa. Ang ngana ning Santosa to lang ipaila-ila kay kaila naman mudaan. Saint John Vianney. Yan nasayon siya sa Ars sa France. Kadto mo dito. Kining Ars pastilan, mingon kag yawan-on ang mga tao nga naa sa ubang lugar ron. Mas grabe dito. Kay daghan, kay di mo to Ginoo niya i-curse pa ang simbahan. Balikason. Yung Sinjan Biyanay, kay sabaan kang dako, siya higig bagting dito simbahan, wala, panimban. Mga tao mo ato, simbahan, dili aron mo simba, aron magyaw-yaw, sabaan, yung bagong pare. Pero at least, nakaduol silang simbahan. Saba kayo, pakusgag maingin ka ng stumpap, syagit yun kay Muali, Sinjan Biyanay. Putaan siya, father nga mo, syagit, mga Muali. Siya mga bungol, magod mo. Kadungog man mi. Kaya mga bungol lang yung kasing-kasing. Ako lang i-demonstrate pa. Mga bungol. Nganong mga bungol, kay wa mo nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Simple ra kayong gusto sa Ginoo. Musimba ta, buhat ta sunsay maayo. Wa pag yun yung buhat ta. Siya kabaw ba mo nganong yung mga baka, mga daot kay tanan? Tungod kay kamong matag-iya sa baka, way pagtahod sa Ginoo. Dito sa mua, kasi panghambog dito sa mua, may problema ng baka na mo masakit. Tambok yung mga baka dito, kay giuna na mo ang Ginoo nga mo'y naghatag sa panalangin. Giuna na mo Ginoo. Mubito kung tanawan nimo ang Matthew chapter 6, i-proceed na nimo sa verse 33. Familiar ba mo na? About kingdom gya po nagisgutan. Masay gisulti diha. Seek. Kabaw naman sa sud. Alaghan to kay bawo Matthew 6:33 din na pero kay bawo mo sa sud. Seek ye first the kingdom of God. And all these things, katoy mo mga needs, food, shelter, clothing, etc., will be added unto you. So unahon ang kingdom sa Ginoo pagpangita. Kaya to mabali man. Nahom na to ning kalibutanon usa ta mangita sa kingdom sa Ginoo. Daghang mga tao ingon ani, example ani, kanang mga magtrabaho. Mo na ka adili sa ko mo serve ron kay kung nahuna unya na ko mo serve kung unya na ko mo tabang sa simbahan kung mo retire na ko. Oh, nawahi. Nya nag-retire na nimo, glisod ng kaglakaw, adi nakakatabang sa unsay mga bulatan. Sumay lang karon ka mo tabang. Sumawahi. Nya ang kingdom of God diri kung atong tanahon, of course, unsay kabubuton sa Ginoo. Unsay will of God. May unahon na itong lantaw. So may will sa Ginoo nga akong himuon na ning puntuha. Then, moabot ra ng tanang mga needs na to. Dili ni ingon nga aron nagbuhatag maayo tungod kay gihimo na tog means ang Ginoo for another end. Gihimo na tog means, oy magbuhat ko sa will of God aron nga madawat ako ning ingon ani nga financial blessing nga moabot. Wrong. Dili na to himo og means ang Ginoo for another end. Kundi ang kingdom of God is an end in itself. An end in itself. Nga kung ihatag man ni Lord ning ubang mga butang, mga means na lang po na aron nga mas magamit pag yun na to propagate more His kingdom. Kuning God's people, propagating the kingdom of God. Dedicated to propagate God's kingdom. Na ito ang motto, di ba? God's people, dedicated to propagate God's kingdom. Nya kining tanan mahimo siyang means ang kingdom God's Ginoo mo'y sunugdanan, mausap siya'y katapusan. So, sa ito'y kingdoms Ginoo, the will of God, the divine will. Ana ra ka simple. Muna nga, ingon pa sa mga santo sama ni Santa Teresa de Avila, siya sa ato ang pagsimbas Ginoo din sa kalibutan, kinanglan wa siya kalahian sa pagsimba nga gihimo sa mga anghel dito sa langit. Kay maurang Ginooha atong gisimba diri
Sige simbas mga anghel dito sa langit. So kung giunsa pagtuman ng kabubuton sa Ginoo dito sa langit, mao sa diri. Mao thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Mahimo na dili. Mahimo kay kundi pa na mahimo di na isulti sa Ginoo. Gisulti na sa Ginoo kay mahimo siya. Mahimo siya sa tao nga ma-perfect gyud ta. Mamaster na to ning do good and avoid evil. Pero sa iyon rin isgutan, lisod kini i-execute labi nagnanakas actual. Nakas actual ba? Ato lang lakbitan ni gamay as concluding part. Magisgot lang tago sa ka virtue. Kining virtue of humility, for example. So makaingon man gyud ka nga nagbuhat jud gas good, naglikay jud gas evil kung humble ka, di ba? Nya daghan na to. Dali ra ni isgutan ang humility. Dali ni isgutan ang humility labi nagmanaway ta sa uban. Mana ka ba kataas ka ni pride din tawhana eh. Buwa kay pride. Imong nahuna, humble kay ka. Taas magay pride ning tawhana imong gisaway. So pero lisod di siya i-execute. Lisod i-actualize. Lisod i-actualize kay nganoan? Matamakan ko ta. Matamakan ta. Lima ka ng tamakan ka. Niraghan na to, misunderstood na to yung humility. Nagtuotag ka ng humility, weakness na siya. No. It's quite the contrary. Humility is not weakness, it is power. It is power. So, akong tanawon, una, unsa ning humility, being lowly and being powerful. Aritas being lowly. Sa description ni Saint Jose Maria Escriva, and siya, of course, one niya describe ang humility in the abstract sense, but what a humble person is. So a truly humble person is humble, not so much because he humbles himself, but above all, because he is humbled by others, and he bears it for the love of Christ. So ang tinuod nga mapaubsanon, di lang tungod kay nagpaubos-paubos sa iyang kaugalingon, kundi gihimo siyang ubos sa uban, niya ang giagwanta, giantos niya tungod siyang gugma ni Kristo. Ano man? Nga ginana man pag-define ni Saint Jose Maria Escriva. Sa iyo naman ang magpaubos kasi mong kaugalingon. O, di lang ka maginambog. Magilom-hilom lang ka. Mga naghambulan ito, hanay. Anong humble man? Hilumon, kistanan. Na ugmao ng humble ng mga hilumon, ang tanang amang makanunize. Di na mo isukdanan humility. Isang sukdanan, gihimo kang ubo sa uban, niya nagpadayon ka, nga mo paubos yung gagwanta. Nya di pag yun na enough pa nga definition. Kaya na may tao nga, bisag kung sa bugal-bugal, sa gigayaga, di mabawas si musuko, kay na may gamay, na may diferensya, di mamudutlan. So kinanglan, bisag nadutlan ka, you bear it for the love of Christ. Ka na, humble ka. Nya nag-story ako about Ana, banay nang utanan ako right after. Siyempre, kati mag-ingon ba nga, ang humility, ingon ani, mura man isag ka na, bitong, di na lang kita mo tingog, tamakan na lang kita maayo ba? Di ba na humility, brad, kung pananglitan na inasayop niya kung itudluan? Nitingog ko ba? Inko, it takes more humility to correct those who are erring. It takes more humility. In fact, you're more humble. Ano man, atong manisay, the other side of being humble, it's power. It's being brave. Di ka mahadlok, mabuhat, o musulti sa sakto. That's humility. Anong humility man na? Kay wa ka mag-apas unsay isulti sa tao nimo. Ang tendency ngano dita mo correct kay hadlok ta nga nay malain na to. Nay masuko ba? Say basig malain na siya. So di na nimo tudluan. Di na nimo prangkahan. Di ka humble. Ngano man? Gustom ka nga ang tan-aw sa ubang tao nimo maayo. Di na siya humility. Ang humility okay ra nimo nga dili maayo ang tan-aw sa tao nimo. Basta kay nagbuhat kas kabubuton sa Ginoo. Muna humility. Kung unsa katubangan sa Ginoo, maor na importante nimo. Who am I before God? That's the only thing that matters. Muna siya ay humble nga tao. Unya, klarohon na to ni, labi nagkanang ikay tag-iyas company, for example, dilim na pwede nga, na nagbuhat yung sayop, imurang pasagdan. Imo anak ka, humble ragyog ko. Humble ragyog ko. So, kinanglan sa nimo na di sa na nimo i-tolerate. So, it's being powerful kung humble ka. Wa noon kay kadlukan, kay humble man ka, di ka mahadlok og tao? Hadlok kag tao. Sa isulti ng mga tawhanan ako nga di na mo imo patag na kong reward igahuman, ang Ginoo man. Ang Ginoo ra gyud og ikaw. Ni daghan na to mahagbong taning dapita,
Labi nagnaymosaway na to niya sa tong nahuna mo ana ta. Ang importante na ko unsa kos Ginoo. Nya na po yung mga tao mingon nga mahibaw-an ra bitaw ni tanan inig final judgment. Mahibaw-an ra ko na inig final judgment nga inosente ko. Dili na siya humility. Ningon si Saint Francis de Sales, I do not wish that my innocence will be known to others even for all eternity. Bisan pag for all eternity, yung tanaw na ko, buang-buangon. No problem. The only thing that matters is who am I before God? Who am I before God? Muna humility. So kung nagbuhat na, then we are doing the will of God. Dugang paningon si Saint Padre Pio Pietrelcina, in being a good Christian ba? Doing good, avoid evil. Yung si Padre Pio, a good Christian is good not so much because he does what is good, but above all, because he endures evil. Unsa to? A good Christian is good, not so much because he does what is good, but above all, because he endures evil. Muagwanta kag dautan, mupasan kag kalisod, makaingon ka, nagtuman jugas kabubuton sa Ginoo. Kaya nagpasan magkag cross. Cross ning kabubuton sa Ginoo. In fact, yung si Saint Therese, in Spanish, mag-Spanish, butaro mo tag-correct pa minaon. En la cruz está la vida a el consuelo, e ella sola es el camino para el cielo. Anay uban, kasabot nga ni kay gumawa Espanyol ba? In the cross is my life and consolation, in it alone is the road to heaven. So mo'y iyang kalipay, ug mo'y kinabuhi niya ang pagpasan sa cross. Kita kaya unsa may kalipay ug kinabuhi na to. Pagpasan sa cross, meaning pagtuman sa kabubuton sa Ginoo ba? Mo ba nay kalipay na to ug kinabuhi? Kay kung dili, wa tay paglaom nga mosuod sa langit. Kay ingon si Saint Agustin, daghan kay mga tao nga nagunahuna malangit. Pustaanay pa ta. Mag-interview kag mga tao bisag napuo lang ka buok. Ayaw pang-interview ng mga nasimbahan. Kana mga buong-buangon ba? Kana mga adik-adik yung dagko. Mga kaila, gini mga adik-adik. Mga sipat kayo, mga tulisan. Pangutan ana, ganahan ba na malangit? Kinsa nila yung naghuna-huna nga maimperno siya. Ganahan siya maimperno ba? Probably mo ingon na, padong matingin ko sa imperno. Pero pangutan na, ganahan ba ka? Ang expectation na nilang tanan, nga malangit ra sila after all. Muna ingon si Agustin, daghan gina to. Ang atong expectation, malangit ra ko after all. Pero ang imong binuhatan, pang imperno. So lahi na, wa kay hope. Kung sinaan mo, wrong expectation. Wrong expectation. Ang hope, present lang na sa mga tao nga nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Present lang na. Wa ka ng grasya sa virtue, patay ka. Patay ka sa grasya, patay ka ng mga virtue ha. Wa ka na, so di gyud ka. Malangit mo na itong goal. Unya, anong importante man nga ito ning ipakatag, atong idagnihon ng uban sa kingdom of God. Tungod kay importante kayo, valuable kayo sa kakalag. Gani ningon si Saint Thomas Aquinas, one soul is more valuable than the entire universe put together. Tibok universe ba, tanang gold, diamond, tanang silver, sa pa na dihang mga classes, minerals, di apil mineral water, tanan sa tibok universe. Tapuko na nimo ang tanang treasure sa universe, wa ra nay kwenta ikumpara sa value sa usa ka soul. Mas valuable ang usa ka soul. So kung mas valuable ang usa ka soul, dapat doon na tayo zeal for conversion. Doon na tayo zeal for saving souls. In the same way, nga na tayo zeal for earning. Unsa kay zeal nga nasa atong heart ron. Unsa kay ato ang excitement. Mas excited ba ta nga makasuroy og usa ka lugar nga nindot? Mas excited ba ta nga makitag millions or billions? Or mas excited ba ta nga naatay mada nga tao pabalik sa grasyas Ginoo? Asa may mas maka-excite na to? Asa man natong zeal? Kinahanglan nata ning zeal? Unsa man ning zeal? Kana bang feeling bitaw nga kinahanglan ko ning buhaton? Dili pwede nga di ko mulihok for this thing. Dili pwede. Kinahanglan ko mulihok. Kung ang imong skills, ang imong talent, music for example, then use it to save souls.
Nakay-zeal diya, kani akong gibuhat ron, I'm playing this particular type of music to gain souls for Christ. Mauna itong passion. Muna yung passion sa God's people, dedicated to propagate God's kingdom. Kung wala ka na, patay ang imong pagkakristohan nun, wala ka katuman sa Ebanghelyo, nga ipakailap ang gingharian sa Ginoo. Zeal for conversion. Nga gamay na laynaan ni ron. Kining zeal for conversion. Bisan pagka ng mga nasimbahan. Why? Zeal for conversion. Bisan mga pare. Daghan kay nga, ugaha eh. Imong isgutan ba, Father, maghimo ta ginani nga activity. Ang naguna, ang kahadlok, nya, nakay budget para ana. Palpaka ni eh. Nataykuan para ana. Saan pagkahitabo ana ka? Balibara ni manudaan. Muabot ra ng unsa pa ng mga needs di ang Ginoo na bahala ana. Ug mahitabo di at least gibuhat na to tong part. Ni-initiate ta, nilihok ta. Kung nay muhatag, use it. Kung wa, do what you can. Dili man kinahanglag extreme nga supply ba para makapropagate ka sa kingdom of God. Basta kay ni-initiate ka. Yang Ginoo na bahala, act of faith mo na. Muna gusto sa Ginoo nga mulihok ta with faith. Ngano bitaw, say malandong ko ba, last point ako ninyo. In spreading the kingdom of God bitaw, ngano bitaw, dili siya sayon, kanang it's as if lacking ka in everything. Dagang kuwang ba? Ngano yun nanay man ang simbahan? Ano man Lord, ikaw may tagiyani, ikaw may nagsugo na mo, propagate your kingdom. Imo tanang ipakita na mo tanang providence. Arong way kurat na me. Relax lang iba. Nadaghan rin trillion sa Arang ipalahon ng gold sa mo. Ano man? Anong wa man nagipakita sa Ginoo tanan? Naagod na, pero wag ipakita sa Ginoo ba? Kay gusto sa Ginoo nga mulihok ta with faith. With trust in Him. Kay kung makita na ito na tanan, makalimot mo ta nga ang Ginoo mo itong gisaligan, ang kwarta na itong saligan. Pero kung way kwarta, galisod ka, nya, nagliho ka na ni-provide ka ang Ginoo mo imong saligan, makayon ka ang Ginoo yun mo yung naghatag, ni mo yun naglihok. So muna gusto ni Lord, nga ma-develop ang atong faith and trust while propagating His kingdom. Dili siya sayon-sayon. Sayon, nabagoy lisod sa Ginoo, pwede mo na niya sayon ng tanan. Bubuan ka na diha gold nga nagbaha. Sayon rin na imoon sa Ginoo. Sayon na eh. While lisod-lisod sa Ginoo. Kung anong lisod-lisod ta niya, gusto niya nga, kita nga mga nag-serve, kita nga mga nag-propagate sa kingdom, muy nag-una, nga mga tao nga makita nga nay pagtuo. One concrete example ani before ko mo-close. Di time nga si Saint John Don Bosco, kailan mo ni Saint John Don Bosco? No. Daghan mga sa mga bata. Nga kani mga bata niya, mga street children pag yun, mga buutan kayo, magsumbagay dito sa kapilya, magdinuklan na, mga buutan kay tanan. Balikas pa imo, left and right, napay front and back. Siyempre, nagtubo ko ng mga way, naggabay. Mabali, ginang gabay, basta way naggabay. Yabag. Puros gina mga yabag. Mga kiat kayo, mga gikan sa presuhan. Nga, daghan kayo mga magyaw-yaw ni Don Bosco. Mga kauban niyang pari ba, yaw-yawarns kayo. Saan tawahan na nga, gihimo maniniag orphanage ang kumbinto. Saba kayo. Bagay pa, mag-away pa dito, mag-wrestling pa, mga guba pa itong mga bangko sa kumbinto. Saan yung tawahan na ni Pungbuang, tingin eh. Nga kasabot siya nga, nakahasol siya sa uban ba, ng mga kauban niyang pari. So, ningkamot siya nga mapuyo og laing house. Nangabang sila. Siyempre, way kwarta. Way kwarta kaabang. Pero power kay Don Bosco. Yan, i-decide siya, okay, ngita, tanal rihatag sa Lord. Yung mga bata, asan ta pa dong Father? Ay, sa kasa. Rihatag, ginawa. Nakakita sila ni Donit. Ipapuyo sila dito. Karon kay, maglisod, magyapon sila. Layas na po, balhin-balhin na po sila. Nanapoy laing ni Donit. Layas na po, balhin. Mga NPA ni sila. Naong prosagtang. No permanent address, sige sila balhin-balhin. Besa kasa. Pero wag kurat si Don Bosco. Ang naa siyang mind permanente, God will provide. Nya, asam siya kanang supply, pagkaon, magsigi siya pangutang dito sa Bikiri. Sa Julis, na ba Julis ito sa una sila? Ambot Julis ba to? Basta sige siya pangutang dito sa Bikiri.
Yan tagiyas bikiri, yaw-yaw nagmaayo kay binuang ni dako na kay kagutang diri pun-an na pud nimo. Kanus am kang bayad ani. Itagaan pa niyag date ang katong tagiyas bikiri. Di pa mo abot ning pitsaha, bayaran na tika. Pero sa dihang gisulti na ni Don Bosco, na ba siya kwarta? Wala. Na ba siya gi-expect na money nga mo abot nga fixed income? Wala. Nganong naman siya nato nga conviction? Because he believed so much that God loves him. He believed so much that God loves him. Nga i-provide na ni Lord tanan. Pila istorya, niabot yun, sigang mata sa tag-iyas bikiri. Di im sa gikan ng kwartaha. Ang tag-iyas bikiri, natandog na lang po sa iyang faith. Di na lang po magpabayad. Napordoy, nisamot no kadato. Samot no kadato. Kana bang mudtuo kag mayo, nga pinangga kay kas Ginoo nga di pwede. Nga kumpara nimo kung doon na may butang nga imposible jud kaysa na may tabo kanang pasagdan kas Ginoo. Di gyud na may tabo nga pasagdan kas Ginoo. Ang example gani ni Lord sa Matthew 6 katumang ningon siya nga ang mga langgam gipakaon sa Ginoo, ang mga balil, ang mga kayutaan bistihan sa Ginoo, dayan-dayanan og nindot kay mga bulak. Nga gani kasulo gingon ana si Solomon bisan sa iyang kadato. Kasi may mas importante. Ikaw o kining langgam? Ikaw o kining mga kabalilihan? Kasi mas importante. Ikay mas importante. Ang daghang mga batan-on ron wakakita ana nga sa matas Ginoo importante siya, pinangga siya sa Ginoo. Sabuan las ginikanan maghikog. Upo ko kadungog na sukad-sukad nga edusi maghikog. Amot lang in history ba kung imong tan-aw ng history sa suicide? Walay maghikog nga yunanang idara Siguro na ay taghap kayo 1 to in 1 century. Pero karon sa almost every year na naghikog 13, 15. Why? Ano man? Gamay na lang kayong mga tao nga na zeal for spreading the kingdom of God. Gamay daghan kayong harvest nga atuonon pero gamay ra ang harvester. Daghang anihonon jutay ra ang mga ngani. So mas maayo nga kitang at least bisag gamay ra ta. Pila ka apostoles gisugo ni Jesus pag-start? 30,000 ka apostoles? 12 ka apostoles. Nya doon ay pipila ka mga nadugang ani nila, naputoy 72 disciples. But this time kaning 12 ka apostoles, 12. Pila ta ka buok diri? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Lapas tag 12. Kung ang 12 ka apostoles nga dili man ni tantong mga brayat kayo kadaghanan na nila, kining 12 ka apostoles nakahatag og conversion sa tibuok kalibutan. Unsa lang kita pila ta ka buok diri dagham tas 12? Ni mas brayat pa taan nila. Sa tanaw ni sila kaagig kalkulos. So makahimo ta ni kana kung nisalig tas Ginoo. Sa akong i-recap atong gisgutan ron simple ra kayo. Kingdom of God is not always easy. What is the kingdom? What it means or how to belong to the kingdom of God, and then propagating the kingdom of God. Okay? Kana. Anya kining pagpropagate sa kingdom, of course, magsugod ni sa tong self. Ang measure ani nga makaingon ka successful ka sa imong pagpropagate. Kay ba mo sa measure? One more story day. Para makaingon ta ba unsay measure nga successful ta kay maglibog man ka sa imong pagpropagate ni succeed ba ko? Kabantay ka na. Nya kun di ka kakita whether ni succeed ka or wa, di ka ganahan padayon. Ganahan di ka magsigi kag duwa ng duwa nga wa kikita ni daog pa kag di. Di ka na padayon Ano ni succeed ba ko to wala. Mundang ka. Na story ani si St. Charles de Foucauld, kailan man na? St. Charles de Foucauld, nagmission ni sa dos lugar mga Muslim. Yang sargo yang gibuhat ito, simple okay, pahimuan niya balay mga Muslim, ngita siya mga donation sa lain-laing nasod. Ala niya, tiyan na mga namatay siya, wag yun na-convert doon sa gusa. In his lifetime, wag siya nakitaan nga na-convert. Pero pagkamatay niya, hanap tinaghana na-convert. Wag na siya kakita, buwa siya ka-witness bitaw sa success sa iyang mission. Pero, nga nakapadayon man siya. Tungod kay nakita niya nga ni-succeed siya, talibuga sa dani. Wa ka-witness yung success, pero nakita nga ni-succeed. Nga naman, nakita niya ni-succeed siya. Mung nakapadayon siya, nakita man niya. Ito i-connect ni Saint Maximilian Kolbe. Sa time ni Saint Maximilian, ngilngig ka ni Saint Maximilian sa iyang pagpropagate sa Kingdom of God, unsan kang ngilngig, nagtukod og syudad.
Dili ra usa ka syudad ha. If I'm not mistaken, 3 cities ang iyang gitukod. One of that cities si kaning Nipocalanao. Imagine nagtukod og syudad. Wa ganita kapatukod og payag sa tong silingan pobre. si Maximilian nagpatukod og syudad. Think of a city ba nga natanan, ay mga mall, ay mga mo ni gihimo ni si Maximilian. Niya naghimo sa silag printing press. Niya daghan siyang mga tig-print dito nga mga brothers. Tawag niya Militia Immaculata, Military of the Immaculate. So nagprint sila. Niya mga brothers lipay kayo kay lima ka na sila printing press nga tagpila ka milyon ilang mga machine daghan kayo. Ilang nahuna, grabe Father. Successful kayo nga atong mission. Ni succeed gyud ta. Kay daghan kay mga tao nga naduol sa Ginoo, nakabasa niya itong mga giprinta, nahimong hinimbahon, nakatukod ng syudad, tukod pa kini sa airport. Si Maximilian, kinaan siya maghimog airport. Unya, nag-design siya ni sa aeroplano sa una, sa military pa siya. Design siya sa aeroplano. Pero of course, wala man siya mahimong military pa dayon, kinagpare siya. So dako kay sig nahimo. Yung mga brothers nga nagsunod-sunod niya, successful siya, Father, successful. Ningon si Saint Maximilian, unsa may inyong pasabot sa inyong ingon nga successful? Kaya nakapatukod ang mga building, patukod ang syudad. Ningon siya, our mission is successful if you, in yourself, if you have become a saint. Kung ikaw sa mga kaugalingon na santos ka, successful imong mission. Successful. Nasantos ka, nabalaan ka ba? Nagbuhat ka sa maayo. Nakita na ni mo, di successful na kadaan. Bahala kang ipikto ana, wa ni mo na observe. Basta naman, imo rang gitanong imong self, goodwill ba ko, nagbuhat ba ko sa maayo sa iyo di? Naglikay ba ko sa dautan, nagtuman ba ko sa will of God? Aka na, successful na ka. Muna itong mission. To do the will of God. Successful enough na ka. Muna nakita ni St. Charles de Foucauld, enough na niya nga nahibaw siya nga nagbuhat siya sa will sa Ginoo. Muna nakapadayon siya because that's the measure of our success. Kana bang gi-examine nimo that you are doing the will of God, you have become a saint. Ya, pong pa ni Saint John Henry Newman, is not so certain whether siya gi original nga nisulti ani. Pero ningon siya, if I do not become a saint, I have done nothing. Bisan pag magbuhi kag 50,000 kapatay. Bisan pag magpatukod kag 100 ka eskwelahan o ospital. That's nothing if you do not become a saint. So if I do not become a saint, I have done nothing. So kana lang atong pamalandungan 9:45 naman. Salamat kay sa inyong makugihon nga pagpaminaw. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.